Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, no, kaisa tayo ng ating pamamahala, ng ating gobyerno sa paggigiit, no, at paninindigan na ang West Philippine Sea o ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas at lahat ng mga nasasakop niyan ay sa Pilipinas, mga tol. At yan na nga ang ating iginiit muli, no, sa United Nation. Kinontra natin at pinalagan natin yung ginawa ng China na pagsasubmit ng kanilang chart, no, sa United Nation at bilang pag-angkin, no, tulubusang pag-angkin sa Scarborough Shoal bilang kanilang teritoryo, no. Yan ay ginigiit ngayon ng ating bansa na ang Scarborough Shoal ay part ng exclusive economic zone ng Pilipinas, mga kapatid. Isa ka ba sa mga Pilipinong kaisa ng ating pamahalaan, no, sa pagsuporta o sa paggigiit, mga tol, na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas? Comment ka sa ibaba, no? Comment ka sa ibaba. Kung ikaw ay pro-China, wag ka na mag-comment. Wag ka na mag-comment, alright? So eto mga kapatid, mula rito sa UNTV News, no, ang sabi rito, soberanya sa Baho de Masinloc, muling iginiit ng Pilipinas sa United Nation. China, mga kapatid, naninindigan na ang arbitral ruling, mga kapatid, ay illegal daw at hindi nila kikilalanin, mga kapatid. Yan biruin mo biruin mo. Arbitral ruling na yan, Court of Tribunal, mga kapatid. Hindi nila kinikilala. Ang gusto lang nila, kilalanin sila ng buong mundo. Yung batas-batasan nila, mga tol. Well, sama-sama natin tong panoorin at bilang isang Pilipino, huwag mong kalimutan mag-comment sa ibaba ng iyong saloobin. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Compliance with international law, including the award and UNCLOS, which represents a delicate balance of the rights and obligations of all states parties, is key to ensuring global and regional peace and the fair and sustainable use of the oceans. Yun! Diba? Para sa patas, mga kapatid. Para sa patas, fair. Di ba? Na paggamit ng karagatan. Hindi lang naman kasi China, mga tol, ang tao rito sa mundo. Di ba? Eto, China. Sa ibaba nila, yan ang South China Sea. Sa South China Sea, maraming mga bansa ang nakapalibot dyan. Tingnan na lang ninyo sa mapa. Diba? Maraming mga bansa ang nakapalibot dyan. Yung mga bansang yan, may karapatan din yan sa mga karagatan na yan. Kumbaga tayo nga ay magkakapitbahay o magkakapatid, mga tol, tapos merong isang pizza o isang cake na nasa ating gitna. Dapat meron tayo kanya-kanyang hati, kanya-kanyang share. Ang problema, mga tol, ang gusto ng China, hindi, amin yung buong yan. No, amin yung buong yan. Yan ay meron kaming historical rights. Pero mo, mga tol, lahat ng yaman ng dagat, lahat ng langis, lahat ng mga isda, corals, lahat ng mga mineral na matatagpuan mo sa karagatan na dapat pinapakinabangan ng maraming bansa, ang gusto ng China, kanila lang. Biruin mo kung gaano kasugapa itong mga to. Ngayon, mga kapatid, hindi naman natin inaangkin yung buong dagat na yun. Meron lang tayong 200 nautical miles na iginigiit dahil hindi naman din tayo ang may sabi niyan, mga tol. Yan ay batay, no, sa batas, batay sa international law, sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. At yan ay naipanalo na natin noong 2016 pa, 8 years na nakakaraan, mga tol. No, tuloy natin to. We urge China to comply with international law. Nananawagan ng Pilipinas na mag-comply ang China sa international law. Kung napanood nyo yung reaction video natin kanina, yung general ba ng China yon, di ba? Ipinapakita daw ng Pilipinas sa buong mundo, sa international community, kung sino ang sumisira ng peace and stability. At kung sino daw, mga tol, ang nagpapakalat, nagpapabricate ng kasinungalingan. Pero bandang-banda sa kanila no? Kung bagay yung mga sinasabi nila parang nagba-bounce back pabalik sa kanila Bahagi ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Ito ang muling binigyan diin ng Pilipinas sa United Nations. Alinsunod dito sa Arbitration Award o pagpanig ng United Nations Convention on the Law of Sea o UNCLOS kaugnay ng South China Sea. Diba? Nakapirma ang China doon, mga tol, at Pilipinas nakapirma doon. 1982 UNCLOS, mga tol. Yung batas na yan para
magkaroon ng kapayapaan. O wag na tayong mag-agawan na o bawat isa sa inyo. Kumbaga, mga kapatid, parang ganito, meron tayong lolo na mayaman. 'Di ba? Para wag tayong mag-agaw-agaw o mag-awayan sa kanyang yaman, pinamanahan na tayo bawat isa. O eto sa'yo, eto bahagi mo, wag mo nang agawin yung kanya. Eto na nga bahagi mo eh. O ikaw, eto bahagi mo. O ikaw, eto bahagi mo. O wag kayong mag-away-away, bawat isa sa inyo may bahagi. Pero meron tayong kapatid, China, mga tol. Hindi, akin lahat yan. Ayokong bigyan tong mga kapatid ko. Akin lahat yan. Ganon mga tol. Ganon kasuga pa tong bansang to. Batay sa Arbitral Tribunal, walang legal na basihan at epekto ang 9-dash line na ipinipresenta at pinagbabasihan ng China sa pag-aangkin sa naturang bahagi ng karagatan. Tanging ang Pilipinas lang anya ang may karapatang maglagay ng baselines o teritoryo sa Bajo de Masinloc. China's response of announcing baselines around Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal and depositing with the UN Secretary General of a chart of baselines of territorial sea as well as a list of geographical coordinates in relation thereto violates UNCLOS, international law, and undermines the rules-based international order which it underpins. Sinabi Diba? Ganong kakapal mga tol ang pagmumukha nitong mga to. naman ng representante ng China sa United Nations na klaro ang kanilang posisyon sa South China Sea arbitral case. Klaro naman talaga yung posisyon nila mga tol eh. Ano ba yung posisyon nila? Klaro na nilalabag nila yung international law. Klaro na hindi nila nirerespeto ang batas sa karagatan. Klaro mga kapatid na wala silang ibang kinikilalang batas kundi yung inimbento lang nila. At klarong-klaro pinapakita nila sa buong mundo na napakaswapang nila. China does not participate in nor does it accept the arbitral case and does not recognize the so-called award. Oh, di ba? Hindi sila nagpa-participate doon sa arbitral case na yon. Hindi nga sila nagpadala kahit representative eh. 'Di ba? So hindi daw nila kinikilala 'yon. So, ibig sabihin mga tol, para sa kanila yung sinasabing arbitral ruling, yung Court of Tribunal, wala 'yun, baliwala sa kanila 'yon mga tol. Sinabi pa ng China na ang arbitral case sa South China Sea ay illegal umanong itinaas ng Pilipinas sa UN. Gayon din, ang Pilipinas anya ang patuloy na nagpapalala ng sitwasyon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diba? Kita nyo kung gaano sila kabaliw mga tol? Baliw eh. Comment ka sa baba mga tol kung ano masasabi mo dyan. Okay, sa isang balita naman natin mga kapatid mula rito sa UNTV. Ang ating mga sundalo mga tol, ang AFP ay may bagong asset mga tol, no? Congrats. May bagong Black Hawk helicopters na magagamit sa internal security operations mga tol. Naku, magagalit dito si Brosas mga tol. Magagalit dito si Brohas. No, yung ayaw niya bumili ang ating AFP ng mga missile dahil ginagamit lang daw ng ating mga sundalo sa mga komunidad. Biruin mo, no? Ginawa pang masamang tao mga sundalo natin mga tol. Ginagamit daw ng ating mga sundalo sa mga community. Pero hindi niya nabanggit mga kapatid na merong tinutugis na mga rebelde yung mga sundalo na nagtatago mga tol sa mga kabundukan. Na syempre, apektado yung mga komunidad doon dahil doon sila nagtatago eh. Anyway, panoorin na lamang natin tong report na to mula rito sa UNTV News. Sir, wide range of missions ang Black Hawk helicopters natin. No? Gamit na gamit siya. First is for internal security operations. 5 bagong S-70i Black Hawk mula sa Polish aircraft manufacturer na PZL Mielec ng bansang Poland ang dumagdag sa air assets ng Pilipinas. Wow. Good job. Dumating ito nitong Lunes sa Clark Air Base, Mabalacat, Pampanga. Ito ang ikalawang batch ng mga Black Hawk na dumating sa bansa sa ilalim ng kontrata na pinirmahan ni dating Defense Secretary Delpin Lorenzana. Panahon ni Panahon ni dating President Duterte. Noong February 2022 sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2. Ayon sa Air Force, ginagamit ang mga Black Hawk sa paghahatid at pag-extricate ng mga sundalo sa mga lugar na pinangyayarihan ng engkwentro.
Gayon din sa mga Magagalit na naman si Brohas dito. rescue operation at disaster response. We use these helicopters to support our ground troops in terms of insertion and extrication, the supply, at the same time med evacuation. Also, we heavily use this type of aircraft for HADR operations whenever we have to deliver volumes of relief goods to communities that are inaccessible by land whenever there are disasters and calamities that happen. So talagang gamit na gamit pala no itong helicopter na to. Gaya ng kasulukuyang disaster response sa pagtutok ng Canlaon, kung saan ginagamit sa pagsasagawa ng aerial surveillance at standby din ang dalawang Black Hawk sa paghahatid ng mga relief goods sa mga apektadong residente. Our 2 Black Hawk helicopters are also on standby to deliver relief goods. Bali kukunin nila from sa Bacolod Port. I believe hinihintay na lang yung pagdating ng relief goods from the Navy and then i-ship nila going to La Castellana. Okay. Sumasa ilalim sa technical inspection and acceptance ang 5 Black Hawk bago ito tuluyang tanggapin at ikomisyon ng AFP upang matiyak na pasado ito sa technical standards and specification. Yeah. So far 5 no, 5 karagdagan. out of the 32, we already received 10. And currently, these 5 helicopters are undergoing technical inspection and acceptance activities. Nagagamit na din ang mga ito sa pag-apula ng apoy sa tuwing may malaking sunog dahil may kakayahan na itong magdala ng heli bucket. June ngayong taon dumating ang unang unit ng Black Hawk. Sa susunod na taon, 15 ang inaasahang darating ng Philippine Air Force at karagdagang 7 pa sa taong 2026 para makumpleto ang 32 unit. Magaling no. Kailangan talaga 'to ng ating mga sundalo. No kasi ito'y talagang gamit na gamit pala no. Talagang napapakinabangan nila. At sana mga kapatid ay magtuloy-tuloy. No, hindi lang etong Black Hawk helicopter mga tol. Marami pang pangangailangan ng ating AFP no dito under nga sa modernization program, 'di ba? Mga missile, mga rockets para kasi ngayon hindi lang internal, sabi nga nung AFP mga kapatid, malapit nang matapos yung problema nila sa mga rebelde dito at hindi na nga sa internal problems na nga o internal security operations sila masyado nakatutok, no? Nakatutok na sila sa external threat mga tol at kailangan natin yan lalo na yung mga karagdagang mga barko. Isa yon sa mga kailangan natin talaga. Kung makukumpleto ang 32 unit, ayon sa Philippine Air Force, malaking tulong ito sa kanilang operasyon dahil mas mabilis at mas malakas ang mga ganitong uri ng helicopter. Yeah. Ryan Lacanlale, Good job no, good job sa ating mga kasundaluhan at syempre sa gobyerno mga tol. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Ano ang masasabi ninyo doon sa mga naging pahayag ng Pilipinas sa United Nations at ano ang masasabi ninyo sa patuloy na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.